Three, two, one. Hello guys, good morning! Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman po tayo, nagbabalik sa pagbablog. Kahit alam kong medyo nakakasawa na yung mga vlog ko guys. Joke lang. So, papasok na naman tayo guys. Time check natin is 4:28 ng umaga. Papainit lang tayo ng kotse guys, tapos alis na tayo. So medyo malamig na ang panahon guys, dahil nag-iiba na yung nag-change na yung weather ngayon from summer to fall. So ayun guys, iba na yung dampi ng hangin sa hapon, malamig na. Kailangan nang magpabakuna ng flu vaccine. So panibagong challenge na naman ang haharapin natin ngayon. Bakit challenge? Kasi marami tayong gagawing trabaho, hindi natin alam kung ano yung mga ibibigay sa atin. Plus syempre kahapon medyo nabugbog tayo ng konti guys, dahil tumulong ako sa pag-aayos ng mga tawag dito, ng mga tires na dumating. So ganun ang trabaho natin guys, as long as nakakatulong tayo sa ibang department, ayos na po. At ang pinaka-importante, as long as sumuswerte tayo, kumikita tayo sa malinis at ano tawag dito, maayos na paraan, goods na tayo dun guys. Okay? Ipagpapasalamat na lang natin yun sa taas, kay Lord, na meron tayong trabaho. Malaking blessings na yun syempre, di ba? Saka most of all, yung gumising tayo sa umaga guys, na papasok ulit tayo is considered as a blessings na natin ng Lord. Alright guys, so medyo okay na yung kotse natin, pwede na tayo tumili. Let's go! Ayun! So, Christian songs tayo ngayon guys. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo earlier, na ang pagising natin sa umaga is, sa araw-araw, is already considered as a blessing. So, sabayan pa natin ng Christian song, di ba? Mas solid. Malaking bagay guys yung pakikinig ng mga Christian song, kasi mas nafe-feel mo yung presence ni God sa kung ano man yung ginagawa mo habang nagda-drive ka. And the same time, syempre humihingi tayo sa kanya ng guidance sa araw-araw, hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa mga pamilya natin, sa bawat mahal natin sa buhay, kaibigan, mga katrabaho. Dapat sinasama rin natin sa prayers natin yung mga yan guys. Amen! Pinaka number 1 dapat na rule natin sa buhay guys, huwag tayong makalimot magdasal. Gaano man tayo kabisi sa buhay, gaano man karami ng problema natin, gaano man kagulo ng mundo ngayon, huwag tayong makalimot magdasal. Napaka-powerful na mga prayers guys, in so many ways. Ayan na, naging pastor na ako tuloy bigla. Anyway, napakasimple lang ng buhay dito sa Canada guys. Nasa tao lang talaga kung paano mo i-handle yung mga challenges tsaka buhay-buhay dito sa Canada. Katulad ko, ayan, papasok ako ng alas 5, 1:30, uwian na ako. So diretso na ako niyan guys sa sa school ni Baste para sunduin siya. Kasi 2:30 ang kanyang uwian. And then
And then si Ate CJ, 2:35 yung kanyang uwian. So, sinusundo ko na sila pareho minsan. Pero madalas talaga nakikisabay lang na sumakay si Ate CJ doon sa kotse ng friend niya. The only friend na meron siya rito, naka-close niya, which is tawag dito, almost kapitbahay lang din namin kasi nasa kabilang kanto lang din. So, ayun. Pagka uwi sa bahay, usually ginagawa ko, idlip muna ng konti, siguro mga 30 minutes to 1 hour. Pagka pahinga ko, prepare muna ako ng merienda ng mga bata. Habang si Mrs. naman is nasa work kasi pag mga ganyang may mga pasok yung mga bata, usually ang schedule ni Mrs. panggabi para salitan kami. And then after ko mag-prepare ng merienda ng mga bata, prepare na rin ako ng sarili ko para mag-workout, guys. Consistent tayo dyan, guys. Tsaka no excuses tayo dyan. Yan lang ang bukod tanging libangan ko, guys, pag uwi ko ng bahay. Kasi hindi talaga ako mahilig maggagala. Masaya na ako, nakakapagbuhat ako araw-araw. Pag pagod, nasa 30 minutes lang yung workout natin, mabilisan lang. Pero pag may natitira pang lakas, siguro 1 oras, more than 1 hour. Basta kailangan pagpawisan ako kasi masarap sa feeling, guys, pag pinagpapawisan ka. Isa yan, guys, sa mga nagpapakompleto ng araw ko, guys, yung workout na yan. So pagdating ng gabi naman, guys, sundo na tayo kay Mrs. niyan kasi ang uwian ni Mrs. alas 10. So, makakarating kami rito mga 10:20. Tapos konting dinner kasi hindi ka naman pwedeng kumain ng maramihan kasi matutulog na. Tapos mga 11, guys, or 11:30 start na yan ng tulog namin. And then ayun, gigising na naman ulit, guys, ng alas 3. So ganun lang yung yung routine namin pag may pasok yung mga bata. Usually pag Friday lumalabas kami ng mga bata kasi day off kasi yan ni Mrs. So 2 lugar lang naman kasi ang pinupuntahan namin, guys, pag day off si Mrs. at mamamasyal kami. Kung hindi ang paboritong Suri Central ni Baste, doon naman kami sa Guilford. So papalit-palit lang yan, guys. Hindi talaga kami masyadong nagpupunta sa mga malalayong lugar. Mas gugustuhin pa namin, guys, na magstay sa bahay, manood ng movie. Ayan, si Mrs. nagluluto ng mga matamis, mga pang merienda para at least kahit papano may kinakain kami habang nanonood ng movie. In short, team bahay talaga yung pamilya namin, guys. Bali, malaking bagay din, guys, yung nag-i-stay ka sa bahay, kasi tipid sa gasolina. Syempre, di ba? Pag nasa galaan ka, lalo na sa mall, baka mamaya may makita kang bagay na sa tingin mo maganda, tapos syempre may iinganyo kang bumili, so gastos yun. Daldal ako ng daldal, guys. Andito na pala ako sa trabaho. So, nasa parking na ako. Eto, at magpa-park na muna ako. Alright, guys.
Hello guys! So, andito na tayo sa trabaho natin. Salamat kay Lord at safe naman yung ano natin, yung biyahe natin. So, sige guys, pasok na muna tayo ha. See you on my next vlog. Bye-bye!